Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Meron ng pagbabago sa ating advance prediction ng European Center para nga po dito sa low pressure area. At yung patuloy nga po na pagbugso ng northeast monsoon ay nakaka-apekto po yan sa may northern Luzon and central Luzon. Magdudulot naman po yan ng malamig na simoy na hangin at patuloy na magiging maganda naman ang lagay ng ating panahon. Meron nga tayong mga posibleng pagulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng northern portion ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating rain map animation kung saan makakaranas pa rin po ng mga posibleng pagulan mamayang alas 10 ng umaga, ilang bahagi ng Bicol region, ng Visayas at ng northern portion po ng Palawan. Pagdating naman po mamayang alas 12 ng tanghali, may mga pagulan na rin po sa ilang bahagi ng Mindanao, ganun pa rin po sa northern portion ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol region. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan pa rin po natin may pagulan po dito sa may parteng dulong bahagi sa may Sorsogon, dito nga po sa may Bicol region at ilang bahagi pa po ng Visayas. At magkakaroon na rin po ng mga pagulan dito nga po sa Marinduque at dito nga po sa Mindoro provinces. May mga pagulan na rin po dito sa may Mindanao kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan. Pagdating nga po na alas 5 ng hapon, ganun pa rin po, magkakaroon pa rin ng mga pagulan ang ilang bahagi ng Visayas, Bicol region, Palawan at maging Mindanao. Pero ang Luzon po natin magiging maganda po ang lagay ng panahon. Asahan na lamang po natin yung localized thunderstorm. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, ganun pa rin po asahan natin may mga pagulan sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng October 30 ng alas 12 ng umaga, may mga pagulan sa may parte ng Bicol region, Visayas at maging sa may Palawan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon bukas, alas 5 ng umaga bukas, ganun pa rin po may mga pagulan pa rin po tayo dito sa parte ng Bicol region, Visayas, maging sa may parte ng Central Luzon, may mga posibilidad po tayong pag-ulan. Dahil nga po sa posibilidad na pagbanggaan na naman nung dalawang hangin at magkakaroon tayo ng shear line. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga, makakaranas pa rin po ng pag-ulan ng Visayas at Bicol region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, bukas, October 30, posible nga po mamayang hapon, October 29 ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility, pinakasentro ng low pressure area. At pagdating naman po ng October 30, nasa eastern section na po yan ng northern portion ng Visayas. Pagdating naman po ng October 31, yan po ay didikit dito sa may parte ng eastern section ng Visayas. At pagdating po ng November 1, dito mapapansin nga po natin na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po ang Bicol region, Central Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. Pagdating po ng November 2, ganun pa rin po may mga pag-ulan po tayo dahil nga po sa shear line at yung low pressure area. Pagpasok naman po ng November 3, tataas yung ating shear line at makaka-apekto yan sa extreme northern Luzon at lalabas na nga ng landmass itong low pressure area at magkakaroon tayo pa rin bagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagpasok naman po ng November 4, mapapansin nga po natin yung low pressure area ay nasa western section na po yan ng southern Luzon at ito nga po yung low pressure area na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 5, patuloy nga po, magiging maganda na ang lagay ng ating panahon pero may mga pag-ulan pa rin po tayo sa may parte ng Mindanao dahil po yan sa low pressure area. Pagdating naman ng November 6, mas lalakas muli yung northeast monsoon na magdudulot po yan ng pag-ulan dito nga sa may extreme northern Luzon, central Luzon hanggang southern Luzon dahil po nga dito yan sa shear line o yung tail end ng cold front at ito nga po yung low pressure area outside par. Pagdating naman po ng November 7, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at patuloy na palalakasin
ng northeast monsoon at ng mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko yung kanilang banggaan, yung pag-ulan dito nga po sa eastern section ng ating bansa. Again, inulit natin dahil nga malayo pa itong ating advanced weather forecast, yung advanced prediction nga ng European Center, kung mapapansin natin po, pabago-bago pa po yan, kaya manatili pa rin po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nitong mga minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.